Sisisirain kita, Marga. Sisisirain kita. Sa araw ng kasal, nang makita niya akong bumalik, tinanong niya ako, "Natauhan ka na ba sa pagkakamali mo?" Sumagot ako, "Ibinenta ko na ang bahay na ito. Lumayas kayo." Nang araw na ituro ng aking biyenan ang aking kwarto at malamig na sinabi, "Simula ngayon kailangan mo nang iligpit ang mga gamit mo at lumipat sa lumang bodega sa likod para mabakante ang kwartong ito para sa kasal ni Kevin." Alam kong sagad na ang pasensya ko. Ang buong bahay ay abala sa paghahanda para sa kasal. Labas-masok ang mga tao. Rinig na rinig ang tawanan at kwentuhan sa bakuran kung saan nagluluto sila para sa handaan. Walang sino man ang makakaisip na sa loob lamang ng ilang minuto masasaksihan ng buong pamilya ang isang pagtatalo na magbabago sa aming lahat. Tahimik akong nakatayo sa gitna ng kwartong naging akin sa loob ng 6 na taon. Bawat kurtina, bawat aparador, bawat mesa at upuan ay ako ang pumili. Ang kulay kremang pader ay pininturahan base sa gusto ko. Ang malaking kama na gawa sa Nara ay regalo ng aking mga magulang noong kasal namin. Ang maliit na espasyo malapit sa bintana ay ang lugar kung saan ako nagpuyat ng maraming gabi para tapusin ang mga trabaho ko. Sa iba-isa lamang itong kwarto. Sa akin ito ang aking buong kabataan at mga taon ng walang sawa kong pagsisikap. Nakatayo ang aking biyenan sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng bato. "Narinig mo ba ako? Ilabas mo ang mga gamit mo ngayong hapon. Dito titira si Kevin at ang asawa niya." Tiningnan ko siya at kalmadong nagtanong, "Bakit ako ang kailangang lumipat?" Nagsalubong ang kanyang kilay, tila hindi makapaniwala na nangahas akong questionin siya. "Anong ibig mong sabihing bakit mag-aasawa na siya? Nagpaplano silang bumuo agad ng pamilya at wala pa silang pambili ng sariling bahay." Si Paulo ang nakatatandang kapatid niya. "Panahon na para kayong dalawa naman ang magparaya para sa pamilyang ito." Huminga ako ng malalim. Hindi ako papayag. Isang bigla ang katahimikan ang bumalot sa bahay. Ang mga kamag-anak na nag-aayos ng mga lumpia at pika-pika para sa reception ay napatingin sa amin. Humakbang ng isa ang aking biyenan. "Anong sinabi mo?" Sinabi ko, "Hindi ako papayag. Kwarto namin ito ni Paulo simula noong araw ng kasal namin. Kung gusto niyong ipaayos ang ibang kwarto para kay Kevin, pwede nating pag-usapan bilang pamilya. Pero hindi ako papayag na lumipat sa bodega." Bago pa siya makapagsalita muli, pumasok mula sa bakuran ng aking bayaw na si Kevin. "Ate Katrina, bakit ba ang hirap mong kausap? Makikipagpalit lang naman ng kwarto ng ilang buwan." Humarap ako sa kanya. "Ilang buwan at pagkatapos ano? Tingnan na lang natin. Kaya hindi niyo na ibabalik, tama?" Napakamot siya sa likod ng kanyang ulo at tumawa. "Kayo naman ni Kuya Paulo, matatanda na kayo. Kahit saang kwarto ayos na sa inyo." Para akong sinaksak sa mga salitang iyon. Kahit saang kwarto ayos na. Bakit palagi na lang ako ang kailangang mag-adjust? Sumigaw agad ang aking biyenan. Nagpatuloy ako sa kalmadong boses. "Hindi ako nakikipagtalo. Gusto ko lang na itrato ako ng patas." Sakto namang pumasok ang asawa kong si Paulo mula sa gate. Dinuro ako ng aking biyenan. "Ang asawa mo ayaw ibigay ang kwarto para sa nakababata niyang kapatid." Humarap sa akin si Paulo. "Lumipat na lang tayo, Katrina. Ano ba namang malaking issue rito?" Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. "Tingin mo talaga tama yan?" Tumango siya. "Oo, yan lang ang tanging magandang kwarto sa bahay. Ikakasal na si Kevin. Dapat ibigay na natin sa kanya. Pagtiyagaan mo na lang muna." Ngumiti ako ng malungkot. "Pagtiyagaan muna. Hanggang kailan?" Nanahimik siya ng ilang segundo. Saka sumagot, "Huwag mo nang kwentahin ang lahat." Tinitigan ko ang lalaking minsang pinagkatiwalaan ko, higit kanino man. Noong araw ng kasal namin, hinawakan niya ang kamay ko at nangakong poprotektahan ako habang buhay. Noong mga araw na nagtatrabaho ako, hanggang madaling araw, para mabayaran ang mga utang namin, yayakapin niya ako at sasabihing babawi siya sa akin sa hinaharap. At ngayon, dahil lang sa isang salita ng kanyang ina, handa siyang palayasin ang sarili niyang asawa sa aming kwarto. Nagtanong ako ng napakahina, "Kung ang nakababata mong kapatid na babae ang ginanito, iisipin mo bang normal lang ito?" Nagsalubong ang kilay niya. "Huwag mong idamay ang ibang tao rito. Ikaw lang ang kinakausap ko." Nagsisimula na siyang mawalan ng pasensya. "Sinabi ko na sa'yo, magpapalit lang tayo ng kwarto. Bakit mo ba pinapalaki ang issue?" Tumawa ako. "Oo, para sa kanya, pagpapalit lang ito ng kwarto, pero para sa akin usapin ito ng respeto." Nagsalita ang isa sa mga tita ni Paulo.
Naku Katrina, ikaw na ang magpakumbaba. Kwarto lang yan. Huwag mong sirain ang araw ni Kevin dahil lang sa maliit na issue sa bahay. Gusto lang namin ng kapayapaan. Humarap ako sa kanya ng magalang. Kung tingin nyo maliit na issue lang ito, bakit hindi nyo sila patirahin sa master bedroom nyo? Namula agad ang mukha ng babae at nag-iwas ng tingin. Nanginginig sa galit ang aking biyenan. Ang kapal ng mukha mong ipahiya ang pamilyang ito. Tiningnan ko siya. Wala po akong ginawang bastos sa inyo, mama. Dinuro niya ang mukha ko. Pamilya tayo. Bahay natin ito ngayon. Wala ka man lang sa bahay na ito kung hindi ka pinakasalan ni Paulo. Natigilan ako. Mas nakaramdam ako ng lungkot kaysa galit sa mga salitang iyon. Sa loob ng 6 na taon, hindi ko inisip na darating ang araw na ang kabaitan ko ay gagamitin laban sa akin. Nang malubog sa utang ang pamilya ni Paulo, ako ang kumupkup sa kanila. Ilang beses nang nangailangan ng paayos ang bahay na ito at ako palagi ang naglalabas ng pera. Ang pera para sa bagong yero, para sa bagong sahig, para sa aircon, mga gamit sa bahay at amilyar. Hindi ko kailanman ipinagmalaki ang mga naiambag ko, at ngayon binura ang lahat ng iyon sa isang pangungusap. Nakikitira lang ako sa bahay ko. Tiningnan ko ang asawa ko sa huling pagkakataon. Ganyan din ba ang iniisip mo gaya ng mama mo? Yumuko siya ng ilang segundo, tapos ay sinabing, nag-init lang ang ulo ni mama. Pagtiyagaan mo na lang muna. Tumango ako. Ganoon na nga. Sa paningin niya ako palagi ang dapat magtiis. Nagtiis ako simula noong araw ng kasal namin. Nagtiis ako noong sinisigawan ako ng kanyang ina. Nagtiis ako nang umutang ang kapatid niya at hindi na nagbayad. Nagtiis ako noong binaliwala ng buong pamilya ang lahat ng ginawa ko para sa kanila. At ngayon kailangan ko na namang magtiis. Wala na siyang sinabi. Mas masakit ang kanyang pananahimik kaysa sa anumang sigaw. Malamig nang umisi ang aking biyanan. Kung ayaw mong lumipat, lumayas ka sa bahay na to. Naging sobrang lamig ng paligid. Nakatitig sa akin ang lahat ng kamag-anak, ang iba ay naaawa, ang iba ay naguusyoso, at ang iba ay naghihintay na lumuhod ako at magmakaawa. Tiningnan ko ang buong kwarto sa huling pagkakataon. Sumisikat pa rin ang hapon na araw sa bintana. Ang tasa ng kape ko mula kaninang umaga, na hindi ko pa nahugasan, ay nasa mesa pa rin. Napakapamilyar ng lahat. Humarap ako sa biyenan ko. Gusto niyo talaga akong umalis. Suminghal siya. Hindi ko iyon pagsisisihan. Bahagya akong tumango. Sige, aalis ako. Napaatras ang asawa ko. Hindi ko siya tiningnan. Aalis na ako ngayon din. Suminghal ulit ang biyenan ko. Kung aalis ka, lumayas ka ng tuluyan. At huwag na huwag kang babalik dito na umiiyak at nagmamakaawa. Pumasok ako sa kwarto, binuksan ang isang itim na maleta at tahimik na inimpake ang aking mga damit. Walang pumasok para tulungan ako. Walang sumubok na pigilan ako. Sa bakuran, tumutugtog pa rin ang masayang kanta para sa kasal. Ang tanging tunog sa kwarto ay ang pag-zipper ng maleta na bumabawi sa bawat mabigat na hila habang hinihila ko ang maleta sa sala. Huminto ako ng ilang segundo, tinitingnan ang mga mukha ng mga taong itinuring kong pamilya. Walang nagsalita kahit isang salita. Binuksan ko ang pinto at naglakad palabas. Mula sa likuran ko sumigaw ang malamig na boses ng biyenan ko. Umalis ka na, kaya wag ka nang babalik. Tipid akong ngumiti. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naisip ko na ang pagsasara ng pinto ay hindi laging katapusan. Minsan, ito lang ang simula ng isang katotohanan na hindi handang harapin ng mga naiwan. Hindi na ako lumingon. Mabagal na gumulong ang maleta sa daanan. Ang tunog ng mga gulong sa aspalto ay kasing tuyo ng kaluluwa ko ng sandaling iyon. Sa likuran ko patuloy ang musika sa paghahanda ng kasal. Nagtawanan ang mga kamag-anak na parang walang nangyari. Walang ni isang tao ang humabol para pigilan ako. Kahit ang lalaking nangakong hahawakan ng kamay ko habang buhay, ay tahimik lang na nakatayo sa likod ng gate. Sumakay ako ng taxi. Tiningnan ako ng driver sa salamin at nagtanong, "Saan po tayo, ma'am?" Huminto ako ng ilang segundo. Sa isang hotel sa Makati po. Umarangkada ang sasakyan. Mula sa bintana, pinanood ko ang bahay na paliit ng paliit sa likuran ko. 6 na taon na ang nakalipas. Sumakay din ako sa ganitong sasakyan papasok sa bahay na iyon bilang isang nobya. Noon, puno ng pag-asa ang puso ko. Naniwala ako na kung magiging totoo ako, mamahalin din ako. Naniwala ako na kung magsisikap ako, ang anumang pamilya ay magiging sarili ko ring pamilya. Yun pala, may mga lugar kung saan pwede mong ibuhos ang buong kabataan mo, pero habang buhay kang mananatiling ibang tao. Nag-vibrate ang cellphone ko. Si Paulo. Tinitigan ko ang screen ng matagal.
Tapos ay ini-silent ko ito. Wala pang 1 minuto tumawag ulit siya. Tapos inulit niya. Hanggang sa nagpadala siya ng maikling text, "Huwag kang owa, bukas na ang kasal, bumalik ka na rito. Mag-usap tayo mamaya." Tumawa ako. Sa paningin niya ang pagpapalayas sa akin sa bahay ay pagiging OA ko lang. Walang kahit anong salita ng paghingi ng tawad, walang kahit anong tanong kung nasaan ako. Walang panunumbat sa ina niya dahil sa pagpapalayas sa manugang nito sa kalsada. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang kasal ng kapatid niya. Binlock ko ang numero niya. Ang lahat ng pakiramdam sa loob ko ay tila naging yelo. Pagdating sa hotel, nag-check-in ako at inilapag ang maleta ko. Wala pang 30 metro kwadrado ang kwarto. Pero sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ko ito ang espasyo kung saan makakahinga na ako. Kahit papaano dito, walang magsasabi na isuko ko ang lugar ko. Walang titingin sa mga sakripisyo ko bilang obligasyon. Walang pipilit sa akin na manahimik para lang sa pamilya. Umupo ako sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakakabingi ang katahimikan ng kwarto, at ang katahimikan ay nagbalik ng mga alaala. Noong araw na makilala ko si Paulo, isa lamang siyang junior sales manager. Maliit lang ang sweldo niya. Ordinaryo lang ang pamilya niya, pero mabait siya at palagi siyang nag-aalaga sa akin. Nang magpaalam siya, nagtanong ang mga magulang ko, "Napag-isipan mo na ba to ng mabuti?" Tumango ako. Kailangan ko ng taong mamahalin ako. Ngumiti ang papa ko. "Kung yan ang desisyon mo, rerespetuhin namin." Noong araw ng kasal namin, binigyan ako ng mga magulang ko ng napakalaking halaga ng pera. Hinila ako ni Papa sa gilid at sinabi, "Hindi ito para sa magarbong honeymoon. Pampa-down payment ito. Gusto naming makasiguro na palagi kang may sariling ari-arian na nakapangalan sa'yo para kung sakali man." Tinago ko ang perang iyon ng maingat. 3 buwan matapos ang kasal namin, ibinenta ng lumang may-ari ang bahay na inuupahan ng buong pamilya. Tuwang-tuwa ang biyenan ko. Sabi niya, sana may pera tayo pambili niyan. Bumuntong hininga lang si Paulo. Saan naman tayo kukuha ng ganoong pera? Nang gabing iyon, kinuha ko ang lahat ng perang ibinigay ng mga magulang ko at idinagdag ko sa mga naipon ko. Sabi ko sa asawa ko, "Bilhin natin ang bahay na to." Nabigla siya. "May ganyan kang kalaking pera?" Ngumiti ako. "Kulang pa tayo ng konti. Maglo-loan tayo sa bangko tapos babayaran natin ng sabay." Niyakap niya ako. "Salamat." Nang pipirmahan na namin ang mga papeles, nagtanong ang ahente sa notaryo, kaninong pangalan ang ilalagay sa titulo. Tiningnan ko ang asawa ko. Ngumiti siya. "Pampa-down payment yan na regalo ng mga magulang mo. Hayaan mong ipangalan ang bahay sa iyo bilang paraphernal property mo. Mag-asawa naman tayo, parang atin na rin yan." Noong oras na iyon, natouch ako, iniisip kong hindi siya mukhang pera. Ngayong binabalikan ko ito, nakikita ko kung gaano kamapanuya ang buhay. Matapos mabili ang bahay, ako ang nagbayad ng halos buong hulog sa bangko buwan-buwan. Ang sweldo ni Paulo ay sapat lang para sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi ako nagreklamo kailanman. May panahon na nagtatanggal ng tao sa kumpanya namin. Nagtrabaho ako hanggang madaling araw, tumanggap ng mga freelance project at hindi nagpahinga tuwing weekend. May mga buwan na 4 na oras lang ang tulog ko. Dinala ko ang lahat ng perang kinita ko sa pamilya. Palaging pinupuri ng biyenan ko. Napakagaling talaga ng manugang natin. Pero ang mga papuring iyon ay lumalabas lang kapag kailangan niya ng pera. Minsan, tumutulo ng malala ang bubong at gumastos ako ng halos 300,000 piso para maipaayos ito. Tumatawa siya habang nagkukwento sa mga kapitbahay. "Tingnan niyo kung paano namin naipaayos ang bahay." Narinig ko iyon at ngumiti na lang, ayaw ko nang makipagtalo. Minsan naman na aksidente sa kotse si Kevin. Tumawag siya sa akin na umiiyak. "Ate Katrina, tulungan mo ako. Wala akong pambayad sa danyos." Nag-withdraw ako ng 150,000 piso at ibinigay sa kanya ng araw na iyon. Matapos iyon, walang sino man ang nagbanggit tungkol sa pagbabayad. Nang subukan ko itong buksan, nang mahinahong sumagot agad ang biyenan ko, "Pamilya tayo. Bakit pa natin kukwentahin ang mga ganyang bagay at hindi na nasundan ang usapan?" Patuloy akong nagtrabaho, patuloy na kumita, patuloy na itinuring na pamilya ko ang pamilya ng asawa ko. At ano ang nakuha ko kapalit? Mga hapunan kung saan binaliwala ang mga pinaghirapan ko. Ang kapal ng mukha ni Kevin na inaasahan nilang palalampasin ko. Mga linyang tulad ng, "Ang manugang dapat marunong magsakripisyo. Ang manugang dapat iniisip ang pamilya ng asawa niya."
Ang manugang dapat marunong magtiis. Noong una naniwala ako dito. Hanggang sa naintindihan ko na ang taong palaging nagsasakripisyo ang siyang palaging binabalewala. Minsan nilalagnat ako ng mataas, pero nagluto pa rin ako ng hapunan para sa lahat. Matapos kumain, hindi man lang nagtanong ang biyenan ko kung ano na ang pakiramdam ko. Ibinigay lang niya ang mga resibo sa ibabaw ng mesa at sinabing, "Huwag mong kalimutang bayaran ang down payment sa caterer para sa kasal ni Kevin bukas." Walang nagtanong kung uminom na ba ako ng gamot. Minsan pa na-promote ako bilang manager at halos dumoble ang sweldo ko. Masaya kong ibinalita iyon. Ngumisi lang ang biyenan ko. Mabuti yan. Total mas malaki na ang kinikita mo, ikaw na ang magbayad ng hulog sa kotse ni Kevin nang magpakasal ka sa pamilyang ito. Nangako kang makikisama ka, huwag kang makasarili. At sinabi lang ni Paolo, ang galing talaga ng asawa ko. At bumalik na naman ang lahat sa dati. Ni minsan hindi siya nanindigan sa ina niya para sabihing, "Mama, wag niyo namang masyadong hingan ng hingan ang asawa ko." Ni minsan, binuksan ko ang maleta ko. Sa loob nito ay ang naka-frame na picture namin noong kasal. Kinuha ko ito. Sa litrato pareho kaming masayang nakangiti. Dahan-dahan kong hinaplos ng daliri ko ang sarili kong mukha. Ang babae sa litratong iyon ay hindi kailanman maiisip na 6 na taon ang lilipas palalayasin siya ng pamilya ng asawa niya sa mismong bahay na binili niya gamit ang sarili niyang pera. Tumunog ulit ang cellphone. Si Mama. "Anak, nasaan ka?" Sinubukan kong panatilihing normal ang boses ko. "Nasa work trip po ako ng ilang araw, Ma." Tumahimik siya. "Ako ang nagluwal sa'yo. Boses mo pa lang. Alam ko nang umiiyak ka." At doon na tuluyang bumuhos ang mga luha ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sa kabilang linya, isang mabigat na buntong hininga lang ang narinig ko. Sinabi ng mama ko, ng dahan-dahan, "Kung hindi ka na itinuturing na pamilya ng lugar na iyan, hindi mo na rin dapat ituring na bahay iyon." Ang mga salitang iyon ay may ginising sa loob ko. Tama siya. Bakit ko ba ipinaglalaban ang lugar na ilang beses na akong itinaboy, pinunasan ko ang mga luha ko. Binuksan ang laptop ko, pumunta sa email ko at hinanap ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa bahay. Tapos binuksan ko ang mga contacts ko at huminto sa pangalan ng taong matagal ko nang hindi nakakausap. Ito ay si Atty. Mendoza, ang abogadong nag-asikaso sa pagbili ko ng bahay noon. Pinindot ko ang call button. Mabilis siyang sumagot. "Hello Katrina, matagal-tagal na rin ah." Huminga ako ng malalim. "Ati, Mendoza, kailangan ko pong ipasuri sa inyo ang lahat ng papeles ng bahay at gusto ko pong malaman kung ano ang proseso kung sakaling ibenta ko ito ngayon din." Tumahimik siya ng ilang segundo tapos ay sumagot. "Aba sige, dalhin mo lahat ng orihinal na kopya sa opisina ko bukas. Ihahanda ko ang lahat sa lalong madaling panahon." Binaba ko ang telepono. Sa labas nagsisimula ng umilaw ang mga ilaw ng lungsod. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi ko na iniisip kung paano ko pasasayahin ang pamilya ng asawa ko. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Panahon na para bawiin kung ano ang nararapat sa akin. Kinabukasan ng umaga, napakaaga kong nagising. Halos hindi ako nakatulog. Hindi dahil namimiss ko ang bahay na iyon, kundi dahil ang daming tumatakbo sa isip ko. Sa loob ng 6 na taon, sinubukan kong panatilihin ang kapayapaan. Sa tuwing tinatrato ako ng hindi patas, sinasabi ko sa sarili ko na magtiis. Pero habang nagtitiis ako, lalo nila akong nakikitang mahina. Habang mas nagsasakripisyo ako, mas itinuturing nilang obligasyon ko ito. Ngayon hindi ko na gustong patunayang magaling akong manugang. Gusto ko na lang mabuhay sa buhay na nararapat para sa akin. Nagsuot ako ng simpleng beige pantsuit at inilagay ang lahat ng dokumento sa isang leather na folder. Itinago ko ng maingat ang bawat papel. Ang deed of absolute sale, mga resibo ng pagbabayad, ang titulo, mga dokumento sa bangko at ang katibayan na bayad na ng buo ang bahay. Ang lahat ay nasa perpektong kondisyon. Nang pumasok ako sa law office, nakita ko si Atty. Mendoza sa unang pagkakataon sa loob ng halos 6 na taon. Tumayo siya at kinamayan ako. "Long time no see. Nagbago ka." Ngumiti ako ng bahagya. Sa mas mabuti ba o sa masama, tiningnan niya ako ng ilang segundo at sumagot. "Mas may pagod na sa mga mata mo ngayon kaysa noon." Wala akong sinabi. Sinenyasan niya akong umupo at sinimulang buksan ang folder. Habang mas tinitingnan niya, mas napapatango siya. Matapos ang halos kalahating oras, isinara niya ito. Kumpleto ang lahat ng papeles. Walang problema.
Nagtanong ako ng mahina. At kung gusto kong ibenta ang bahay ngayon? Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Sigurado ka ba na gusto mo itong ibenta? Tumango ako. Opo. Nag-isip siya saglit. Ayon sa batas, ang bahay ay nakapangalan lang sa iyo bilang paraphernal property. Wala ring anumang nakarehistrong reklamo o kaso laban dito. Ang paglipat ng titulo ay ganap na legal. Nanatili akong tahimik kahit alam ko na ang sagot. Ang marinig ang kumpirmasyon mula sa isang abogado ay nakakagaan ng loob. Tapos ay nagtanong si Atin Mendoza. Alam ba ito ng pamilya nyo? Umiling ako. Hindi po. Inakala nilang sa anak nila nakapangalan ang bahay. Bahagyang nagulat siya. Sa lahat ng taong ito, hindi nila tiningnan ang mga papeles. Mapait akong ngumiti. Walang nagmamalasakit. Inisip lang nila na dahil nagpakasal ang anak nila lahat ng nasa bahay, ay pag-aari na niya. Umiling si Atini Mendoza. Masyadong mapanganib ang ganyang mga akala. Tumitig ako sa bintana. Abala ang mga tao sa kalye sa ibaba. Siguradong abala rin ang pamilya ng asawa ko sa paghahanda sa kasal. Siguradong ipinagmamalaki ng biyenan ko na napalayas na niya ako sa wakas. Inisip niya sigurong babalik din ako pagkaraan ng ilang araw nagsusorry. Hindi sumagi sa isip niya na ang taong umalis ngayon ay hindi na ang matiyagang manugang. Binuksan ni Ati Mendoza ang laptop niya. Kung gusto mo ng mabilisang benta, may maire-recommend akong ilang kliyente na naghahanap ng bahay sa lugar na yan. Tumaas ng malaki ang presyo simula nang bilhin mo yan. Tumango ako. Sige po, tulungan niyo ako. May isa lang akong kondisyon. Dapat mahigpit itong sekreto. Tiningnan niya ako. Natatakot ka bang manggulo sila? Ngumiti ako. Ayoko lang makinig sa mga walang kwentang pagtatalo. Hayaan nating batas ang humarap sa kanila. Tumango siya. Naintindihan ko. Kakausapin ko sila ngayong hapon. Paglabas ko sa law office, hindi ako bumalik sa hotel, kundi pumasok ako sa trabaho. Masayang bumati ang mga katrabaho ko. Uy, nandito ka na. Ilang araw ka naming hindi nakita. Ngumiti lang ako. May inasikaso lang na personal na bagay. Pagpasok ko sa opisina ko, naramdaman ko ang isang nakakagulat na kapayapaan dito. Walang nagtatanong kung kanino akong manugang. Walang pumipilit sa aking magsakripisyo. Tinitingnan lang ng mga tao ang kakayahan ko at ang mga pagsisikap ko. Dito pakiramdam ko nire-respeto ako. Noong lunch habang nagre-review ng mga report, tumunog ang telepono ko. Si Paulo. Sa pagkakataong ito, sinagot ko. Narinig ko ang boses niya. Nasaan ka? Anong ginagawa mo? Bumuntong hininga siya. Galit ka pa ba? Sumagot ako ng kalmado. Tingin mo dapat akong maging masaya. Tumahimik siya ng ilang segundo. Pikon lang si mama kahapon. Na-stress lang siya sa kasal ni Kevin. Huwag ka nang magtampo. Nagtanong ako. At ikaw, alam mo ba kung nasaan ang mali mo? Naging tahimik ang linya. Matapos ang ilang sandali sinabi niya, kailangan mo rin namang intindihin ang pamilya namin. Bumuntong hininga ako at bahagyang tumawa. So, tingin mo pa rin ako ang kailangang umintindi sa inyo. Pero ang pamilya mo, walang obligasyon na intindihin ako. Nagsimula na siyang mainis. O sige, nakalimutan na natin yan. Bukas na ang kasal. Punta ka na. Magpakasaya na lang tayo. Mabagal akong nagtanong. Bilang ano ako pupunta doon? Bilang manugang o bilang utusan? Nagalit siya. Ano bang sinasabi mo? Sumagot ako. Wala. At binaba ang telepono. Sa unang pagkakataon hindi ako nakaramdam ng konsensya nang tapusin ko ang usapan. Kinahapunan tumawag ulit si Ateneo Mendoza. May oras ka ba? May kliyente na gustong makita ang bahay. Bahagya akong nagulat. Ang bilis naman, tumawa siya. Nasa magandang lokasyon ang bahay mo at makatarungan ang presyo. Maraming interesadong bumili. Kung papayag ka, pwede tayong mag-set ng meeting ngayong gabi. Pumayag ako. Ginawa namin ang meeting sa isang cafe. Dumating ang mag-asawang nasa middle age na. Magagalang sila at maayos kausap. Ang asawang lalaki si Ginoong Carlos ay nagsabi, 6 na buwan na kaming naghahanap ng bahay sa lugar na yan. Nirekomenda sa amin yung sayo kaya gusto naming makita. Sinabi ko sa kanila ng tapat, kasalukuyang nakatira ang pamilya ko sa bahay. Kung gusto nyong makita ang loob, kailangan nyong maghintay ng ilang araw. Ngumiti ang asawa niya. Si Mrs. Elena, walang problema yan. Tiwala kami sa abogado namin. Ang mahalaga malinis ang mga papeles. Inabot ni Ati Mendoza ang lahat ng dokumento para masuri nila. Tiningnan ito ng maigi ni Ginoong Carlos. Matapos ang halos 15 minuto tumingala siya. Gusto ko ang bahay na to.
Kung ang lahat ay tulad ng nasa papeles, gusto ko na sanang magbigay ng down payment ngayon. Medyo nabigla ako. Ang lahat ay nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Tiningnan ako ni Attorney Mendoza. Ikaw ang magdedesisyon. Tiningnan ko ang malamig na kape sa harapan ko. Pumasok sa isip ko ang mga imahe, ang mga gabing nagpuyat ako sa pagtatrabaho, ang mga buwan na tinitipid ko ang bawat sentimo para mabayaran ng utang, ang mga pagkakataong binaliwala ako, ang mga pagtatalo, at sa huli ang malamig na mga salita ng biyenan ko. Kung ayaw mong ibigay, lumayas ka sa bahay na. Inangat ko ang ulo ko. Sige po, payag akong ibenta. Ngumiti ang lalaki at kumuha agad ng isang sobre. Ito ang down payment. Sana tuparin niyo ang usapan. Pinirmahan ko ang kasunduan. Nang ibaba ko ang ballpen, na-realize ko na opisyal ko nang isinara ang 6 na taong yugto ng buhay ko bilang manugang. Nang gabing iyon pabalik sa hotel, nakatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe mula sa biyenan ko kay Kevin at sa ilang kamag-anak. Pare-pareho ang laman. Pumunta ka ng maaga bukas para tumulong sa paghahanda ng kasal. Huwag ka nang magalit, pamilya tayo. Binasa ko ang lahat at tahimik na pinatay ang screen. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ilang oras pa lang ang nakalipas, pinirmahan ko ang unang papel na magdadala ng pagbabagong hindi nila kailanman inasahan. Sa tahimik na kwarto sa hotel, inilagay ko ang kasunduan sa drawer. Nagsimula ng umulan sa labas. Dahan-dahang tumutulo ang mga patak ng ulan sa salamin. Tumayo ako ng matagal na nakatingin sa dilim. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi ko na naramdamang nakakulong ako sa kasal na ito dahil naintindihan ko kapag ang isang tao ay hindi na hinayaang tapakan ng iba, nag-iiba ang timbang ng kapangyarihan. Makalipas ang 2 araw, pumunta kami ni Ating Mendoza sa Registry of Deeds at City Hall para tapusin ang lahat ng formalidad. Handa na ang lahat ng papeles. Dumating sa oras ang mga bumili, sina Ginoong Carlos at Mrs. Elena. Pareho silang may negosyo. Kalmado at malinaw magsalita. Pagkatapos ng una naming pagkikita, dumaan sila sa labas ng bahay at hindi nagbago ang isip nila. Ngumiti si Ginoong Carlos. Huwag kang mag-alala, gustong-gusto namin ang bahay. Tumango ako. Sana magkaroon kayo ng maraming masayang alaala roon. Pagsabi ko ng mga salitang iyon, nakaramdam ako ng konting kirot sa dibdib ko. Sa loob ng 6 na taon, inisip ko rin na doon na ako tatanda. Nangarap ako ng maliit na bakuran na may mga bulaklak, isang kwarto para sa magiging anak namin, kung paano uupo kami ni Paulo sa veranda, sa hapon, habang umiinom ng kape. Yun pala, ako lang ang naghihintay sa mga pangarap na iyon. Para sa pamilya ng asawa ko, ang bahay ay isang bagay lang na tingin nila ay pag-aari nila. Binasa ng ahente ang bawat detalye ng kontrata. Nakinig akong mabuti, hindi dahil kinakabahan ako kundi dahil gusto kong maging sigurado na malinaw ang lahat. Nang ilapag sa harapan ko ang pinal na kontrata, sinabi ni Ate Mendoza ng mahina. Basahin mo ulit ng isa pa. Sinuri ko ang bawat pahina. Pangalan ng may-ari ako. Pangalan ng bumili, Ginoong Carlos. Ang petsa ng paglipat ay inilagay sa araw mismo pagkatapos ng kasal ni Kevin. Ito ang perpektong sandali. Pinirmahan ko ang pangalan ko ng mariin at may kumpiyansa, walang pag-aalinlangan. Pumirma rin agad si Ginoong Carlos. Tinatakan ng ahente ang bawat kopya. Ang tunog ng selyo ay mahina pero sa kaluluwa ko. Umalingaw-ngaw ito na parang sumasarang pinto. Mabilis na naipadala sa account ko ang natitirang bayad. Nag-vibrate ang cellphone ko dahil sa notification mula sa bangko. Tiningnan ko ang mga numero sa screen at tahimik na itinago ang telepono. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil alam kong ang perang ito ang bunga ng maraming taong pinaghirapan ko. Palagi naman itong naging akin. Wala akong kinuhang anumang hindi akin. Lumingon sa akin si Ginoong Carlos at nagtanong, kailangan mo ba ng oras para maglipat ng gamit? Ngumiti ako. Konti na lang ang naiwan kong gamit doon. Kayo na ang bahala sa matitira. Tumango siya. May gusto sana akong hilingin. Tiningnan ko siya. Nakikinig po ako. Ang kasal ng mga kamag-anak mo doon pa rin gaganapin, di ba? Tanong niya. Tumango ako. Ngumiti siya ng bahagya. Kung ganoon, hahayaan ko silang tapusin ang kasiyahan nila. Pupunta kami kinabukasan ng umaga para kunin ang bahay. Nag-isip ako ng ilang segundo at sinabing, kung pwede po sabay na tayong pumunta doon sa araw mismo ng kasal. Nagulat siya. Anong ibig mong sabihin? Kalmado kong sinagot. Gusto ko pong matapos ang lahat sa partikular na araw na iyon. Tiningnan niya ako ng matagal tapos ay dahan-dahang tumango. Sige, sasama ako kasama ng abogado ko.
Gagawin natin ang lahat ayon sa batas. Pagkaalis sa notaryo pumunta kami sa lunch ni Ate Mendoza. Tiningnan niya ako at nagtanong. Walang pagsisisi umiling ako. Kung tinanong mo ako ilang taon na ang nakalipas, siguro sasabihin ko oo pero hindi na ngayon. Ngumiti siya. Talagang nagbago ka na. Tiningnan ko ang baso ng tubig sa harapan ko. Ang tao nagbabago lang naman kapag dumaan na sa sobrang daming pagkabigo. Kinahapunan bumalik ako sa hotel. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ng kwarto ko tumunog ang telepono. Ang biyenan ko. Tinitigan ko ang screen ng ilang segundo at tapos ay sinagot ito. Umuugong ang boses niya sa kabilang linya. Pumunta ka rito ng maaga bukas. Ang dami pang gagawin. Nagtanong ako, bakit niyo po ako tinatawagan? Sumagot siya ng pabalang. Para maghanda ng pagkaing maglinis, mag-asikaso ng mga bisita. Ikaw ang manugang, dapat alam mo ang mga obligasyon mo. Tumawa ako ng mahina. Akala ko pinalayas niyo na ako. Suminghal siya. Pinalayas nga kita. Pero ikaw pa rin ang mag-aasikaso sa kasal ng bayaw mo. Mabagal akong nagtanong, paano kung hindi ako pumunta? Biglang tumalim ang boses niya. Kapag hindi ka pumunta, huwag kang magugulat sa mangyayari. Kalmado akong sumagot. Huwag kayong mag-alala, hindi ako nagtatampo sa inyo. Sabay baba ng telepono. Wala pang 5 minuto tumawag si Paulo. Nagsimula siya sa mas malambing na tono kaysa dati. Katrina, bumalik ka na bukas. Galit lang si Mama. Pagtiyagaan mo na lang kahit isang araw lang. Nagtanong ako, tumawag ka ba kasi namimiss mo ako? O kasi kulang kayo sa tagahugas ng pinggan? Huminto siya, at tapos sumagot. Ano ba namang iniisip mo? Gusto ko lang ng kapayapaan sa pamilya. Mapait akong tumawa. Kapayapaan kahit ako ang magtitiis sa lahat, tama. Bumuntong hininga siya. Huwag mo namang sabihin yan. Bumalik ka na at pagkatapos ng kasal, kakausapin ko si Mama. Nagtanong ako. Sa loob ng 6 na taon ginawa mo na ba yan? Walang sumagot sa kabilang linya. Sinabi ko ng mahina. Hindi mo na kailangan at pinatay ko ang tawag. Ng gabing iyon. Binuksan ko ang social media. Maraming pictures ng paghahanda sa kasal. Sinusukat ni Kevin ang suit niya. Masayang nakangiti ang biyenan ko. Nagtipon-tipon ang mga kamag-anak. May nagpicture pa nga ng kwarto ko, ang kama na binili ko, ang aparador na pinili ko, ang kurtinang isinabit ko. Balot lahat sa pulang bedsheet na pangkasal. Ang caption ay, kwarto ng mga bagong kasal. Tiningnan ko ito ng matagal at ngumiti. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na hindi na sa kanila ang kwartong ito. Nang gabi ring iyon, nag-text si Attorney Mendoza. Tapos na ang lahat ng formalidad. Kukunin na ng bagong may-ari ang bahay bukas, ng eksakto sa plano natin. Tipid akong nag-reply. Salamat po. Maya-maya pa nag-text din si Ginoong Carlos, handa na ang lahat. Darating kami ng nasa oras. Tiningnan ko ang orasan. Wala pang 24 na oras na lang. Ang araw na pinakahihintay ng pamilya ng asawa ko. Ang araw na inakala nilang bubuo ng bagong buhay. Para sa nakababatang anak. Ang araw na maipagmamalaki ng biyenan ko sa mga kamag-anak niya. Pero para sa akin ito ang araw na lalabas ang lahat ng katotohanan. Kinabukasan ng umaga, balot sa liwanag ng araw ang buong lungsod. Ang hotel na tinutuluyan ko ay may view ng Ayala Avenue. Hinawi ko ang mga kurtina at huminga ng malalim. Puno ang telepono ko ng notifications. Mga picture sa kasal, video ng pagdating ng nobya, mga pagbati, tawanan. Ang gulo at ang saya. Kalmado kong binuksan ang folder ko. Sa loob noon ay ang deed of absolute sale, ang resibo ng buong bayad, ang kontrata at ang mga susi ng bahay. Maingat kong inilagay ang lahat sa bag ko. Pagkatapos ay nagsuot ako ng eleganteng puting bestida at nag-light makeup, hindi para magpa-impress sa kahit kanino, kundi para harapin ang araw na ito ng taas noo. Paalis na sana ako ng hotel nang mag-vibrate ulit ang cellphone ko. Sa pagkakataong ito, text mula kay Kevin. Ate Katrina, agahan mo ang punta. Huwag ka nang mag-inarte. Nandito na mga bisita. Wala nang galit si Mama. Tiningnan ko ang mensahe at bahagyang napangiti. Akala pa rin nila babalik ako gaya ng dati. Babalik para lulunin ang pride ko. Babalik para magsilbi. Babalik para ipagpatuloy ang buhay na parang hindi ako pinalayas sa sarili kong bahay. Pero hindi nila alam na sa pagkakataong ito, hindi na ang mahinang manugang na mabagal na nagtulak ng maleta palabas ng gate ang babalik. Ngayon, ang tanging tao na may karapatang magdesisyon kung sino ang lalayas sa bahay na iyon ang siyang pabalik. Umaga pa lang ng kasal. Puno na ang kalsada papunta sa bahay ng mga nakaparadang sasakyan. May mga ribon pa ang mga sasakyan. Ang lakas ng tugtog ng kasal.
Paroot parito ang mga bisita at lahat sila ay pinupuri ang pamilya ng biyenan ko sa napakagandang paghahanda. Kung titingnan mula sa labas, walang makakapagsabi na sa loob ng ilang oras ang lugar na ito ay magiging sentro ng malaking gulo na ikagugulat ng lahat. Hindi ako nagmadali. Umupo ako sa isang cafe sa tapat ng kalsada. Mula sa salamin kitang-kita ang gate ng bahay mula sa malayo. Nasa tabi ko lang ang bag ko na naglalaman ng mga dokumento. Umilaw ang telepono ko mula sa text ni Ginoong Carlos, papunta na kami. Andyan na kami sa loob ng 40 minuto. Tipid akong nag-reply. Nasa oras ang lahat. Binaba ko ang telepono at kalmadong humigop ng kape. Sa loob ng maraming taon ako palagi ang pinakaabala, tuwing may okasyon ang pamilya ni Paulo. Madaling araw pa lang gising na ako para mamalengke, magluto, maglinis, mag-asikaso ng bisita, maghugas ng pinggan at magligpit. Habang ang lahat ay masayang nagkwekwentuhan, paikot-ikot ako sa kusina. Kapag umalis na ang mga bisita, naglilinis pa ako hanggang gabi. Pero ngayon sa unang pagkakataon, pwede na lang akong umupo ng kalmado. Walang naguutos sa akin. Walang sumisigaw sa akin. Walang bumabaliwala sa mga regalo ko. Bandang 10:00 ng umaga. Nagsimulang bumalik ang mga tao galing sa simbahan. Ang tunog ng mga party popper, tugtugin at hiyawan ay pumuno sa kalsada. Pinanood kong bumaba sa kotse ang nobya, isang napakabatang babae na may napakasayang mukha. Bigla akong naawa sa kanya. Siguro kagaya ko rin siya, 6 na taon na ang nakalipas, naniniwala na kung mamahalin niya ng totoo ang lalaki, mamahalin din siya pabalik. Sayang lang, at hindi niya alam kung anong klaseng pamilya ang papasukan niya. Malapit na magtanghali nang tumayo ako, binayaran ng bill, at dahan-dahang naglakad papunta sa bahay. Bawat hakbang ko ay may kumpiyansa, wala nang kaba. Sa gate nakita ako ng ilang kamag-anak at nagsimula silang magbulungan. Nandyan na yung manugang. Akala namin tuluyan nang umalis. Pero siguro na-realize din ang pagkakamali kaya bumalik. May tumawa pa nga. Ganyan talaga ang mga babae. Magagalit lang ng sandali, babalik din pala. Ngumiti lang ako at hindi nagsalita habang papasok sa bakuran. Puno na ang mga mesa. Nagkakalampagan na ang mga baso at plato. Nakasuot ng maroon na evening gown ang biyenan ko, ang mukha ay sobrang saya. Nang makita niya ako, isang mapagmataas at panalong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sadyang nilakasan niya ang boses niya para marinig ng lahat. Natauhan ka na rin sa pagkakamali mo. Nagdesisyon ka na rin bang bumalik? Pumayapa ang buong bakuran. Dose-dosenang mga mata ang nakatingin sa akin. Lahat ay naghihintay ng reaksyon ko. Bago pa ako makasagot, sumingit ang tiyuhin ni Paulo. Pamilya naman tayo. Kalimutan na ang nakaraan. Dagdag pa ng isang bisita. Habang tumatawa, ang manugang dapat marunong magbigay. Huwag mo nang sirain ang saya sa kasal. Nanatili akong kalmado, nakatingin ng diretso sa biyenan ko. Humakbang siya palapit sa akin, at ang boses niya ay puno ng pangungutya. Sabi ko na nga ba, babalik ka ring gumagapang dito. Paglabas mo sa pinto na yon, na-realize mong walang mas magandang lugar kaysa sa bahay ng asawa mo. Dahil na-realize mo na ang pagkakamali mo, pumunta ka sa kusina at tumulong doon. Kulang tayo ng magsiserve ng handa. Tinitigan ko siya ng matagal. Sa loob ng 6 na taon, naging masyado akong sanay sa pasigaw na tono niya. Pero ngayon bawat salitang lumalabas sa bibig niya, natatawa na lang ako. Sakto naman, lumabas ang asawa ko mula sa bahay. Pagkakita sa akin, huminga siya ng maluwag. Salamat sa Diyos, akala ko hindi ka napupunta. Lumapit siya at hininaan ang boses. Kalimutan na natin ang lahat, okay? Mag-enjoy na lang tayo ngayon. Pagkatapos ng kasal, kakausapin ko si Mama. Nagtanong ako. At ano namang sasabihin mo sa kanya? Nag-alangan siya. Sasabihin kong, wag na siyang magalit. Pinaikot ko ng palihim ang mga mata ko. Sasabihin wag lang magalit. Hindi man lang inamin ang pagkakamali. Tiningnan niya ako. Wag mo na ilagay ang lahat sa alanganin. Maraming bisita. Sumagot ako. Wag kang mag-alala, wala akong ipapahiya. Hindi pa sa ngayon. Eksakto namang lumapit si Kevin na nakasuot ng bagong suit. Masaya siyang ngumiti. Mabuti pumunta ka, Ate Katrina. Sabi ko na nga ba, mahal mo ako eh. Misunderstanding lang yung nangyari noong isang araw. Tiningnan ko siya. So, komportable ba? Sa kwarto ko. Tumawa siya. Ang ganda. Gustong-gusto ng asawa ko. Nag-iisip nga akong bumili ng mga bagong gamit pagkatapos ng kasal. Tumango ako. Sige, mag-renovate ka hanggat gusto mo. Narinig ito ng mga taong nakatayo sa paligid at inisip nilang lumambot na ako. Mas lalo pang nagmalaki ang biyenan ko. Humarap siya sa mga kaibigan niya. Sabi ko na nga ba, hanggang dyan lang siya.
Saan naman siya pupunta? Babalik at babalik din yan. Ang manugang ay manugang. Kailangang sumunod. Kailangang magbigay sa lahat ng bagay. Nakinig ako sa mga salitang ito at naawa ako sa hindi mabilang na mga babaeng naranasan ang ganitong pamumuhay, tulad ko. Tinuruan silang magsakripisyo, tinuruang magtiis, tinuruang lunukin, ang mga pang-iinsulto, hanggang sa nakalimutan na rin nila na may karapatan silang irespeto. Tiningnan ako ng biyenan ko at itinuro ang kusina. Sige na, tulungan mong iserve ang mga pagkain. Uupo na ang mga bisita. Hindi ako gumalaw. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit hindi ka pa sumusunod? Mahina kong sinagot. Hindi ako pumunta rito para mag-serve ng pagkain. Ngumisi siya. Hindi para mag-serve. So pumunta ka para mag-sorry. Siyempre. Kalmado kong pinagmasdan ang mga mesa. Bawat bisita, bawat usyosong tingin. Naghihintay ang lahat. Alam ko na kaunting oras na lang at mababago na ang lahat habang buhay. Tumunog ang telepono ko. Text mula kay Ginoong Carlos. Nandito na kami sa kanto ng kalsada nyo. Nilock ko ang screen at tumingala sa biyenan ko. Nakatayo pa rin siya roon na may hitsurang panalo. Siguro sa isip niya bumalik ako para yumuko aminin ang pagkakamali ko, maging masunuring manugang, muli tanggapin ang pagkawala ng kwarto at pride ko at ipagpatuloy ang buhay sa ilalim ng kanyang utos. Ngumiti ulit siya. Tama yan. Alamin mo kung saan ka lulugar. Simula ngayon mabuhay ka ng tama at wag na wag kang sasagot sa mga nakakatanda sa'yo. Bahagya akong ngumiti. Ang ngiti ay napakagaan at kalmado na naging dahilan para magtaka ang ilang tao sa paligid. Saktong-sakto narinig ang matinis na tunog ng gulong mula sa labas ng gate. Pumasok ang isang itim na kotse sa iskinita na sinundan pa ng isa. Lumingon ang maraming tao. Kumunot din ang noo ng biyenan ko at bumulong. Sinong bisita ba? Yan at late na. Hinawakan ko ng mahigpit ang bag ko. Nakatago roon ang kontrata. Tiningnan ko ng diretsyo ang biyenan ko na may kalmadong tingin. Wala na itong bakas ng isang manugang na pinalayas ilang araw na ang nakalipas. Ang natira na lang ay ang malamig na kumpiyansa ng isang taong hawak ang lahat ng baraha. Huminto ang itim na kotse sa tapat mismo ng gate. Ang tawanan at daldalan sa bakuran ay dahan-dahang nawala. Curious ang lahat kung sino ang dumating. Bumukas ang pinto. Unang bumaba si Ginoong Carlos. Sumunod si Mrs. Elena. At sa huli ay si Atty. Mendoza na may kasamang assistant na may bitbit na itim na briefcase. Kumunot ang noo ng biyenan ko. Tiningnan niya ako at nagtanong. Mga kaibigan mo, kalmado akong sumagot. Opo, sila ang mga inimbita ko ngayong araw. Ngumisi siya. Ang galing mo namang mag-isip. Pumunta ka para mag-sorry at nagsama ka pa ng mga kaibigan mo para maging saksi. Sige nga, tingnan natin kung anong palabas ang gagawin mo. Hindi ako nagsalita. Dumiretso si Atty. Mendoza at Ginoong Carlos sa bakuran. Lumapit sila sa akin at magalang na tumango. Katrina, dala na namin ang lahat ng papeles. Tumango ako. Salamat po. Nagsimulang magbulungan sa bakuran. Ang isa sa mga kamag-anak ay nagtanong sa mababang boses. Sino ang mga yan? Hindi ko sila kilala. Baka mga business partner. Tiningnan ng biyenan ko ang asawa ko. Paulo, kilala mo ba sila? Umiling siya. Ngayon ko lang sila nakita. Ma, lumapit din ang bayaw ko. Pilit siyang ngumiti at binati sila. Magandang hapon po. May kasal po kami ngayon. Kung bisita kayo, humanap na po kayo ng mauupuan. Magalang na sumagot si Ginoong Carlos. Salamat, pero nandito kami para sa isang mahalagang negosyo. Pagkarinig sa mga salitang mahalagang negosyo, nagsimulang kabahan ang biyenan ko. Pwede namang ipagpabukas ang negosyo. Pagdiriwang ito. Huwag niyong aksayahin ang oras namin. Kalmadong binuksan ni Atty. Mendoza ang itim na briefcase. Pasensya na po, pero kailangang ayusin ang bagay na ito ngayon dahil ayon sa kontrata ngayon, ang araw ng paglipat ng ari-arian. Nagsalubong ng todo ang kilay ng biyenan ko. Tiningnan ako ni Atty. Mendoza. Tumango ako ng bahagya. Dahan-dahan siyang kumuha ng isang folder ng dokumento at inilapag ito sa pinakamalapit na mesa. Ito ang deed of absolute sale at katibayan ng paglipat ng titulo para sa bahay na ito. Ito ay legally notarized at may buong bisa ng batas. Ang nagbenta ay si Katrina. Ang bumili ay si Ginoong Carlos. Nandito po kami ngayon para kunin ang bahay batay sa kasunduan. Parang pinagkaitan ng hangin ang buong bakuran. Ang ibang tao ay inisip na namalikmata o nagkamali lang sila ng dinig. May napatalon mula sa inuupuan niya. Nanlaki ang mata ng biyenan ko habang nakatingin sa mga dokumento at pagkatapos ay bumaling sa akin. Narinig mo ba yon? Ano ba tong sinasabi niya? Kalmado akong sumagot. Narinig ko ng malinaw.
Sumigaw siya. Sinasabi niyang naibenta na ang bahay na ito. Tumango ako. Opo, ibinenta ko na po. Biglang tumawa ng malakas at parang baliw ang biyenan ko. Nababaliw ka na ba? Ang bahay na ito ay sa anak ko. Anong karapatan mo na ibenta ito? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, bilang legal na may-ari. Nawala agad ang ngiti sa mukha niya. Dinuro niya ako. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Bahay ito ng anak ko, Paulo. Sabihin mo sa kanila, namumutla rin ang asawa ko. Tiningnan niya ako. Tahimik kong binuksan ang bag ko, nilabas ang folder ng mga dokumento at inilapag ito sa mesa. Tingnan mo ng sarili mo. Nanginginig ang mga kamay niya, nang kunin niya ang mga papeles isa-isa. Nang dumapo ang mata niya sa pangalan ng may-ari, lalo pang nanginig ang mga kamay niya. Bumulong siya. Hindi pwede. Hindi maaari. Hinablot ng biyenan ko ang mga dokumento mula sa kanya. Mabilis niyang binasa ito. Habang nagbabasa siya, mas namumutla siya. Ang pangalan ng may-ari ay sa akin lang, hindi sa anak niya, hindi kahit kanino sa pamilya nila. Kinuha ng tiyuhin ni Paulo ang dokumento para tingnan. Mahina niyang sinabi tama ang lahat. Totoo ang mga papeles. Sumabog ang mga boses sa buong bakuran. Akala namin kay Paulo yung bahay. Sa manugang pala, nakapangalan. Kung ganoon, may karapatan nga siyang ibenta yon. Ibinagsak ng malakas ng biyenan ko ang mga papeles sa mesa. Hindi to pwede. Nilinlang mo ako sa loob ng 6 na taon. Nagsinungaling ka sa buong pamilya namin. Tiningnan ko siya. Wala po akong niloko. Simula noong araw na mabili ang bahay na, nandyan lang lahat ng dokumento. Kaso, wala ni isa sa pamilya niyo ang nagka-interes na tingnan man lang ang mga yon. Nagsimula siyang mautal, pero ang pambili ng bahay na ito ay galing sa anak ko. Humarap ako sa asawa ko. Gusto mo ba talagang sabihin sa kanila ang totoo? Yumuko siya, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Nagtanong ang isa sa mga kamag-anak, Paulo. Paano nangyari to? Napalunok siya ng malalim. Ang pera. Ang pambili ng bahay na ito, halos galing kay Katrina lahat. Sumabog sa gulat ang buong kasalan. Maraming tumingin kay Paulo ng may pagtataka, may bumulong. At sa buong panahong ito, akala natin sa kanya ang bahay. Lumingon agad ang biyenan ko sa anak niya. Anong sinabi mo? Lalong napayuko si Paulo. Totoo, ma. Pera niya. Maliit na bahagi lang ang naiambag ko, napaatras, at nawalan ng balanse ang biyenan ko. Hindi siya makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki niya sa lahat kung gaano kagaling ang anak niya dahil nakabili ito ng malaking bahay. At ngayon mismong ang anak niya ang nagkumpirma na ito ay galing lahat sa asawa nito. Dahil dito nagsimulang magpanik si Kevin. Ate Katrina, pag-usapan natin to. Kasal ko ngayon. Tiningnan ko siya. Sino bang nakikipagbiruan sa'yo? Pilit siyang ngumiti. Kung galit ka sa kwarto, sorry na. Aalis ako doon bukas, okay? Umiling ako. Huli na. Natigilan siya. Anong ibig mong sabihin? Bago pa ako makasagot, humakbang si Ginoong Carlos paabante. Nagsalita siya ng magalang pero mariin. Pasensya na. Ayon sa kontrata, simula ngayong araw akin na ang bahay na ito. Hinihiling ko na sana makipagtulungan ang lahat sa paglisan sa lugar na ito. Sumugod ang biyenan ko. Hindi, wala kaming pupuntahan. Bahay ko to, kalmadong sumagot si Ate Mendoza. Ayon sa batas, hindi na ari-arian ng pamilya niyo ang lugar na ito. Kung patuloy kayong hahadlang sa pagkuha ng bahay, mapipilitan kaming tumawag ng pulis at barangay. Dinuro ng biyenan ko ang mukha ko. Walang hiya ka, traidor. Ang kapal ng mukha mong ibenta ang bahay. Tinitigan ko siya ng matagal, saka ako nagsalita ng mabagal. Noong araw na palayasin niyo ako sa pintong yan, sinabi niyo na hindi ko ito bahay. Pinag-isipan ko iyon ng mabuti. Kung hindi ko ito bahay, wala akong dahilan para ipaglaban ito. Pero may isang bagay kayong pinagkamalian. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging inyo. Bahay ko ito at ngayon ibinenta ko na. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bakuran. Ibinuka ng biyenan ko ang bibig niya, pero walang lumabas na boses. Lumapit ang asawa ko, nanginginig ang boses niya. Katrina, parang awa mo na, huwag mong gawin to. Huwag nating paabutin sa ganito. Tiningnan ko ang lalaking dati kong asawa. Sa wakas, rumihistro ang takot sa mga mata niya, pero huli na ang lahat. Dahan-dahan kong itinaas ang kontrata para makita ng lahat at tumingin ng diretso sa biyenan ko. Ang boses ko ay kalmado at napakalamig. Bayad na ang bahay na ito. Pinapaalis ko na kayo ngayon din. Pagkasabi ng mga salitang iyon, tila nagyelo ang buong lugar. Tumutugtog pa rin ang musika pero walang nagbigay ng pansin doon.
Tumayo ang lahat ng bisita, pabalik-balik ang tingin sa akin at sa biyenan ko. Walang nag-akalang ang isang masayang kasalan ay magiging ganito kalaking iskandalo. Unang nakabawi ang biyenan ko. Sumugod siya sa akin, namumula ang mga mata niya sa galit. Ulitin mo ang sinabi mo. Sumagot ako ng kalmado. Ibinenta na ng legal ang bahay na ito. Pinapakiusapan ko ang lahat na maghanda para sa pag-alis. Hinablot niya ang folder mula sa kamay ko at pinunit ang mga dokumento ng pinung-pino. Nagkalat ang mga pira-pirasong papel sa bakuran. Nagpanik ang mga kamag-anak. Ang iba ay tumulong pulutin ito habang ang iba ay nakatayo lang natulala. Hindi man lang natinag si Ate Mendoza. Binuksan niya ang briefcase niya at kumuha ng isa pang folder. Sa kalmadong boses sinabi niya, "Hindi niyo na po kailangang punitin yan. Ang lahat ng orihinal na kontrata ay nakatago sa notaryo at sa Registry of Deeds. Kopya lang po ang mga yan. Kahit punitin niyo ang 100 ganyan, valid pa rin ang pagbebenta." Pagkarinig dito parang naubusan ng lakas ang biyenan ko. Napaatras siya habang bumubulong. "Hindi pwede. Hindi pwede." Nang sandaling iyon lumapit ang asawa ko at hinawakan ang braso ko. "Katrina, parang awa mo na wag mong ibenta. I-cancel na natin ang kontrata." Dahan-dahan kong inalis ang braso ko. "Tingin mo ba ang kontrata sa bentahan ng lupa ay biro pipirma kapag gusto mo at ika-cancel kapag nagbago isip mo?" Nataranta siya. Ako ang magbabayad ng penalty. Uutang ako." Tiningnan ko siya. "Saan ka naman kukuha ng ganoong kalaking pera?" Nanahimik siya. Alam kong alam niyang sa loob ng 6 na taon wala siyang naitagong malaking ipon. Ang sweldo niya ay kasya lang para sa sarili niyang gastos. At ako ang nagbayad ng halos buong hulog sa bangko. Humakbang si Ginoong Carlos paabante. Sinabi niya ng napakagalang, "Nakikiramay po ako sa sitwasyon ng pamilya niyo. Pero nabayaran ko na po ng buo ang bahay na ito. Kung ika-cancel niyo ang bentahan, sino ang magbabayad ng danyos perwisyo sa akin?" Walang sumagot. Tumakbo si Kevin na nanginginig sa takot. "Ate Katrina, nagmamakaawa ako. Kasal ko ngayon. Wag mo namang gawin to. Bigyan mo na lang kami ng oras magsaya." Tiningnan ko siya. "Nang kinuha mo ang kwarto ko, inisip mo ba ang nararamdaman ko?" Yumuko siya. Umiling ako. Nung tumawa ka at sinabing, "Kahit sa ang kwarto ayos, nainisip mo bang darating ang araw na mismong ikaw ay mawawalan ng kwartong tutulugan?" Umiyak ng malakas ang nobya na nakatayo sa tabi. Humarap siya sa bagong asawa niya. "Sabi mo bahay mo. Paano nangyari?" Nautal ang bayaw ko. Akala ko rin ganoon." Humagulgol ng malakas ang babae. Nagkumpol-kumpol ang pamilya ng nobya. Lumapit ang ama niya, puno ng galit ang boses. "Kakapasimula pa lang ng kasal, wala na agad bahay. Tinago ng pamilya niyo ang napakahalagang bagay na, hindi pwedeng magsimula ang anak ko sa isang kasinungalingan." Dali-daling nagpaliwanag ang biyenan ko. "Hindi po misunderstanding lang, bahay pa rin namin ito." Kinuha ng ama ng nobya ang dokumentong inabot ni Attorney Mendoza. Binasa niya ito ng maigi. Pagkatapos basahing tiningnan niya ang biyenan ko. Totoo ang mga papeles na ito. Walang misunderstanding dito. Pamutla ng pamutla ang kanyang mukha. Tumingin siya sa anak niyang si Paulo. "Paulo, magsalita ka." Nakaramdam ng pagkalito ang asawa ko habang nakatayo roon. Tiningnan niya ako. "Katrina, nagkamali ako. Sorry na. Umuwi na tayo at mag-usap." Mapait akong ngumisi. "Uuwi saan?" Natigilan siya sa pagsasalita. "Umuwi, sa bahay natin." Tiningnan ko siya. "Anong bahay?" Napatulala siya sa tanong na iyon. Tumunog ang telepono ni Ginoong Carlos. Nakinig siya ng ilang segundo tapos humarap sa akin. "Nandito na ang mga lipat bahay. Pwede na nating simulan." Tumango ako. "Sige po." Ilang sandali pa huminto ang isang malaking truck sa gate. Bumaba ang mga kargador. Dala-dala nila ang mga kahon cart at mga pang-impake. Nabulabog ang mga naiwang bisita. May naglabas pa ng cellphone para kumuha ng video. Pagkakita dito, sumigaw ang biyenan ko. "Huwag kayong mag-video, itabi nyo yan, pero huli na." Na-record na ng marami ang eksena. Bumuntong hininga ang isa sa mga tita. Sana kasi hindi niya pinalaya si Katrina noon. Umiling ang isa pang tiyuhin. Ang bata ilang taong tumira sa pamilyang ito. Walang ginawang masama kahit kailan. Humarap sa kanila ang biyenan ko. "Pinagtatanggol niyo ba siya?" Walang sumagot dahil naintindihan na ng lahat kung sino ang may kasalanan. 2 pulis mula sa barangay ang dumating sa gate. Inimbitahan sila ni Ate Mendoza para siguraduhing maayos ang paglilipat ng bahay. Pumasok sila at bumati sa lahat.
Pagkatapos suriin ang mga legal na dokumento mula kay Atiyen, Mendoza humarap ang isang pulis sa pamilya ng asawa ko. Pinapakiusapan po namin ang pamilya na makipagtulungan. Legal ang pagbebenta ng lupa't bahay. Pakiusap na kunin niyo na po ang mga personal niyong gamit para maiwasan ang gulo. Ang kumpirmasyon ng pulis ay ang huling pako sa kabaong ng pag-asa ng pamilya ni Paulo. Wala nang makakatanggi sa katotohanan. Ang bahay na akala nila ay sa kanila ay legal ng pag-aari ng iba. Pagkatapos magsalita ng pulis, isang mabigat na atmosfera ang bumalot sa buong bakuran. Mga mesang puno ng pagkain, mga basong may tira pang alak, pinatay na ang musika. Ang tanging maririnig ay ang simoy ng hangin sa bakuran at ang mahinang pag-uusap ng mga natirang nakikiusyoso. Bumagsak ang biyenan ko sa isang silyang monoblock. Nanginginig ang kamay niya habang patuloy sa pagbulong. Hindi pwede. Bahay ko to, pero wala na ni isa ang nakisimpatya sa kanya. Ang mga kamag-anak na kanina lang ay kakampi niya ay nanahimik na. Ang iba ay patagong nag-aayos ng gamit nila, ang iba naman ay naghahanap na ng rason para makaalis. Lumapit sa akin ang matandang tiyuhin ni Paulo. Bumuntong hininga siya ng mahina. Patawarin mo ako, sinisi rin kita noon. Pero ngayon alam ko na kung anong totoong nangyari. Magalang akong tumango. Ayos lang po. Tiningnan niya ang biyenan ko at dahan-dahang nagsalita. Naiintindihan lang ng tao ang halaga ng isang bagay kapag nawala na ito sa kanila. Sayang lang at huli na ang pagsisisi. Pagkasabi noon tumalikod siya at umalis. Isa-isang tumayo ang mga tao, nagpaalam at umalis. Walang gustong manatili sa nakakasakal na hangin doon. Wala pang kalahating oras. Halos wala ng tao sa bakuran. Puno ng pagkain ang mga mesa, magaganda ang mga bulaklak, pero ang saya ay tuluyan nang nawala. Nakasubsob sa pag-iyak ang nobya sa isang upuan, malapit sa pinto sira-sira na ang makeup niya. Patuloy siyang kino-comfort ng mga magulang niya. Sa huli tumayo ang ama ng babae. Tiningnan niya si Kevin. Hindi kita sinisisi ngayon, iho, pero ang itago ng pamilya niyo ang ganitong kalaking problema. Hindi pwedeng magsimula ang anak ko sa ganito. Nagpanik si Kevin. Wala po talaga akong alam, umiling ang ama ng nobya. Kung alam mo man o hindi, wala nang magbabago doon. Humarap siya sa anak niya. Mag-impake ka na. Uuwi na tayo. Umiiyak at namumula ang mata ng nobya nang tingnan niya ang asawa. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Kasama ng mga magulang niya, lumabas siya ng gate. Tumakbo si Kevin habang tinatawag ang pangalan niya, pero hindi siya nilingon nito. Pinanood ko siyang maglakad, isang mabigat na buntong hininga sa puso ko. Kung sana inuna ng lalaking iyon ang respeto mula sa umpisa, baka hindi humantong sa ganito ang lahat. Sa loob ng bahay nagsimula ng mag-empake ang mga kargador. Profesional silang kumilos. Bawat kahon ay may label. Ang mga personal na gamit ng pamilya ng asawa ko ay dahan-dahang inilabas sa daan isa-isa. Nakita ng biyenan ko na binuksan nila ang aparador niya. Tumakbo siya doon. Huwag niyo yang hawakan. Mga gamit ko yan. Kalmadong sumagot ang kargador. Ma'am, tutulungan lang po namin kayong ilipat ang mga gamit sa truck. Wala po kaming kukunin na hindi sa inyo. Nanahimik siya at pinanood lang kung paano ibinalot ang bawat gamit. Bawat kahong nilalabas ng bahay ay parang sumisip-sip sa natitira niyang pride. Tahimik na umakyat ang asawa ko sa kwarto namin. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba siya, dala ang isang maliit na maleta. Yun din ang maletang binili ko para sa kanya sa unang biyahe namin matapos ang kasal. Napakasaya niya noon, yakap-yakap ang maleta at sinasabing, lilibutin natin ang mundo ng magkasama. Ngayon ginagamit niya ang mismong maletang iyon para umalis sa bahay na inakala niyang titirhan niya habang buhay. Lumapit siya sa akin, nanginginig ang boses. Katrina, pwede ba tayong mag-usap? Sandali, tiningnan ko ang orasan at tumango. Lumabas kami sa likod kung saan tumutubo ang puno ng bougainvillea na itinanim ko gamit ang sarili kong mga kamay. Lumago ito na mukadkad ang mga bulaklak na sumakop sa buong pader. Tumingin siya sa paligid, nanginginig ang boses. Sabi mo kapag namukadkad yan maganda sana. Ngumiti ako. Oo, kaso hindi ko na nakita noong puno na siya ng bulaklak. Yumuko siya. Sorry. Alam ko na huli na para magsalita ngayon, pero ayoko talaga kitang mawala. Kalmado ko siyang tiningnan. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakapanghihinayang, umiling siya? Hindi yung kwarto, hindi yung bahay, hindi man lang yung 6 na taon ng kabataan ko. Ang pinakasinasayang ko ay naniwala akong ipagtatanggol mo ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Mahina niyang sinabi, duwag ako.
Hindi ko yan itinatanggi. Sumagot ako. Oo, hindi ka kailanman nangahas na ipagtanggol ang taong dapat mong protektahan. Kahit noong palayasin ako sa kalsada pinili mong pumunta sa likuran ng ina mo. Umiyak siya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. Umiling ako. May mga pagkakamaling nababago pa. Pero may mga pagkakamaling kailangan lang gawin minsan. Wala na akong tiwala na magsimula pa ulit. Yumuko siya ng mababa at hindi na nakapagsalita. Bumalik ako sa harapan. Puno na ang truck ng lipat bahay. Ang biyenan ko ay nakatayo doon na mukhang tulala pabalik-balik ang tingin sa bahay. At sa plaka ng truck ang tingin niya ay walang emosyon. Siguro sa unang pagkakataon sa buhay niya naramdaman niya ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil lang sa sariling pride. Lumapit si Ginoong Carlos. Halos tapos na tayo. Tumango ako. Salamat sa pasensya niyo. Ngumiti siya. Ginagawa ko lang ang karapatan ko. Sa totoo lang hanga ako sa iyo. Hindi lahat ng tao kayang hawakan ng ganito kalamig na sitwasyon. Mapait akong ngumiti. Siguro kasi iniyak ko na lahat ng luha ko noon. Wala na akong mailuha pa ngayon. Nang makarga ang huling kahon lumapit si Attorney Mendoza para ipaalam na tapos na ang turnover. Mula sa sandaling iyon ng bahay ay opisyal ng kay Ginoong Carlos. Inabot niya ang susi mula sa kamay ko at nakipagkamay. Maraming salamat. Sana ay maging maganda ang simula ng bagong buhay mo. Tumango ako. At sana magkaroon kayo at ang pamilya niyo ng masayang alaala rito. Ngumiti siya at pumasok muli sa bahay para inspeksyonin ang loob ng isang beses pa. Dahan-dahang isinara ang mga gate. Tinitigan iyon ng matagal ng biyenan ko. Humakbang siya paabante na parang gustong pumasok pero huminto siya. Wala na siyang karapatang tumawid sa pintuang iyon. Nagsimulang umandar ang truck bitbit ang lahat ng gamit ng pamilya ng asawa ko. Walang may alam kung saan sila matutulog ngayong gabi. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila bukas. Isa lang ang alam ko. Ang pamilyang dating pinalayas ako, nang may buong pagmamayabang ay nakatayo ngayon sa kalsada, dala ang mga maleta nila nakatingin sa bahay na wala silang karapatang angkinin. Makalipas ang 3 buwan, nagbago ang buhay ko sa paraang hindi ko inasahan. Umalis ako sa hotel at umupa ng maliit na apartment malapit sa opisina ko sa Makati. Hindi gaanong malaki at hindi rin magarbo. Pero bawat umaga gumigising ako na may kapayapaan sa puso. Wala nang sumisigaw, wala nang nangmamata, wala nang kailangang pasayahin. Nabubuhay na lang ako para sa sarili ko. Hinati ko ang pera mula sa benta ng bahay. Ang isa ay napunta sa savings sa bangko. Ang isa naman ay ininvest ko. Gamit ang natirang pera, nagtayo ako ng negosyo para sa business consulting, kasama ang 2 kong kaibigan. Marami ang nag-akalang puro pagtitiis lang ang alam ko. Pero matapos kong umalis sa kasal na iyon sa wakas, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili kong kakayahan. Mabilis na lumago ang kumpanya. Dumating ang unang kliyente mula sa mga kilala ko sa industriya. Nagtiwala sila sa galing at reputasyon ko. Wala pang ilang buwan lumampas na ang kita namin sa aming target. Isang umaga nasa gitna ako ng meeting nang pumasok ang assistant ko, Miss Katrina. May naghahanap po sa inyo. Napatingin ako. Sino daw? Sumagot siya. Si Paulo po. Natigilan ako ng ilang segundo at saka kalmadong sinabi, papasukin mo. Bumukas ang pinto at pumasok ang dati kong asawa. Sa loob lamang ng 3 buwan, pansin na pansin ang pamamayat niya. Lalo siyang naging haggard, hindi na plansado ang kanyang damit at nawala ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Tumayo siya sa harap ng mesa ko at tahimik na nagtanong. Kamusta ka na? Ngumiti ako. Mabuti naman. At ikaw? Malungkot siyang tumawa. Hindi masyadong mabuti. Sinenyasan ko siyang umupo. Dinalhan kami ng assistant ko ng 2 baso ng tubig at tahimik na isinara ang pinto, iniwan kaming 2. Tumingin siya sa buong opisina. Ang ganda ng opisina mo. Salamat, sagot ko. Yumuko siya. Nabalitaan kong maganda ang takbo ng kumpanya mo. Tumango ako. Oo, matatag naman. Tumahimik siya ng matagal. Sa huli sinabi niya, nag-resign na ako sa trabaho. Hindi ko pinakitang nagulat ako. Nagpatuloy siya. Matapos ang nangyari nalaman ng lahat sa opisina namin. Maraming kliyente ang nakarinig din ng balita. Hindi na ako makapagtrabaho ng maayos, kaya nag-resign na lang ako. Tahimik lang akong nakinig, walang komento. Tiningnan niya ako. Wala ka man lang itatanong. Sumagot ako ng mahina. Lahat tayo may pananagutan sa sarili nating mga desisyon. Mapait siyang ngumiti. Oo. Naging desisyon ko yun. Pinili ko si Mama kaya nawala sa akin ang lahat. Bumalik ang katahimikan sa opisina. Bigla siyang nagtanong,
Alam mo ba kung kamusta na si mama matapos ang araw na yon? Umiling ako. Bumuntong hininga siya. Umuupa na lang siya ng bed space. Araw-araw ikaw ang bukang bibig niya. Nung una ikaw ang sinisisi niya. Tapos sinisi niya ako. Hanggang sa huli sarili na lang niya ang sinisisi niya. Nanatili akong tahimik. Nagpatuloy siya. Sabi niya, kung hindi ko sana siya pinalayas noong araw na iyon, kung hinayaan ko na lang sana siyang manatili sa kwartong iyon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Tiningnan ko ang bintana kung saan nagdadaan ang mga sasakyan. Walang anumang pagsisisi ang makakapagbalik ng panahon, sabi ko. Tapos si Kevin, dagdag niya. Umuwi ang asawa niya sa mga magulang nito, 1 linggo pagkatapos ng kasal. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang bumalik. Nagdedemand ang pamilya ng babae na bumukod sila, o kung hindi magpapaanul. Tumango lang ako ng bahagya. Malungkot siyang ngumiti. Wala ka man lang pakialam. Tiningnan ko siya. Buhay niyo yan. Wala na akong kinalaman doon. Yumuko siya. Oo, alam ko. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa bulsa niya at inilapag sa mesa. Pagbukas ng takip, nakita ko ang singsing namin sa kasal. Tinago ko ito noong araw na umalis ka. Gusto ko sanang ibalik ngayon. Tiningnan ko ang singsing, ang simbolo ng kasal, na akala ko noon ay magbibigay sa akin ng saya. Isinara ko ang takip ng kahon. Sa'yo na yan, hindi mo na kailangang ibalik. Nagulat siya. Bakit? Ngumiti ako? Dahil para sa akin wala na itong kahulugan. Tuyom ang kanyang kamao ng mahigpit. Katrina, alam kong wala na akong karapatang magtanong, pero gusto ko pa ring malaman. Mapapagbigyan mo pa ba ako ng pagkakataong magsimula ulit tayo? Matagal kong tinitigan ang lalaking nasa harap ko. Kung tinanong niya ito noong hindi pa ako naghihila ng maleta palabas ng gate nila, baka naiyak pa ako. Baka nag-alangan ang puso ko at baka pumayag pa ako. Pero ngayon, kapayapaan na lang ang nararamdaman ko. Mabagal akong sumagot. Natatandaan mo ba nang tinanong kita kung ang kapatid mo ang ginanito nila, papayag ka ba? Bahagya siyang tumango. Oo, natatandaan ko. Hindi ako nakasagot noon. Nagpatuloy ako. Ngayon hindi rin ako makakasagot sa iyo. Hindi ko pwedeng ibigay ang sagot na labag sa sarili kong puso. Tiningnan niya ako ng may pinipigilang pag-asa. Mahina kong sinabi. Wala na akong galit sa iyo. Sa totoo lang, napatawad na kita. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako. May mga pinto na kapag naisara na dapat manatiling nakasara habang buhay. Pumikit siya at may luhang tumulo sa pisngi niya. Tumango siya ng bahagya. Naiintindihan ko. Tumayo siya at bahagyang yumuko sa akin. Salamat. At least minsan minahal mo rin ako ng totoo. Ngumiti ako. Oo, minahal kita noon. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Matapos ang ilang hakbang, huminto siya. Nang hindi lumilingon, tahimik niyang sinabi. Sana maging masaya ka. Sumagot ako. Sana makahanap ka rin ng kapayapaan. Sumara ang pinto. Nanatili akong nakaupo roon ng matagal. Wala nang sakit, wala nang pagsisisi. Tanging gaan sa pakiramdam na parang naalis na ang mabigat na pasaning binuhat ko sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, tinawagan ako ng ahente sa lupa. Ipinaalam niya na tapos na ang paglipat ng titulo ng isang townhouse na binili ko noong 1 buwan. Pwede na akong lumipat sa susunod na linggo. Ibinaba ko ang telepono ng nakangiti at tumingin sa asul na kalangitan sa labas ng bintana. Bigla kong na-realize na patas din ang buhay. Pwede kang mawalan ng bubong sa ibabaw ng ulo mo, pero pagkatapos bibigyan ka nito ng isang totoong tahanan, isang lugar kung saan hindi mo kailangang maging alila ng kahit na sino. Isang lugar kung saan sinusukat ang halaga mo base sa iyong pagrespeto sa sarili, katapangan at tamang desisyon. 1 linggo ang lumipas, opisyal na akong lumipat sa bago kong bahay. Hindi ito malamansyon o pinakamalaking bahay sa lungsod, pero ito ay bahay na binili ko mula sa sarili kong pawis at tiyaga. Walang mapait na alaala, walang sigawan, walang mga araw ng pagpapanggap para sa ikasasaya ng iba. Sa unang umaga ko roon, nagtimpla ako ng kape, binuksan ang lahat ng bintana at pinasok ng sikat ng araw ang sala. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Tumunog ang telepono ko. Si Mama. Anak, nakalipat ka na ba? Ngumiti ako. Opo, Ma. Kailan kayo bibisita ni Papa? Tumawa siya sa kabilang linya. Pupunta kami dyan mamayang gabi para magpa-house blessing at salusalo. Magdadala ako ng pansit at paborito mong lumpia. Sumagot ako ng mahina. Hihintayin ko po kayo. Nang gabing iyon, huminto ang kotse ng mga magulang ko sa tapat ng gate. Pagbaba ng papa ko, tiningnan niya agad ang paligid ng bahay. Ngumiti siya.
Sa wakas may totoong bahay na ang anak ko. Niyakap ko siya at sinabi ngayon, ako na ang bahalang mag-alaga dito. Bitbit ni mama ang mga supot ng pagkain. Pagpasok sa loob ng bahay masaya siyang nagsalita. Hindi kailangang malaki ang bahay anak. Ang mahalaga puno ito ng tawanan. Naghapunan kaming tatlo at naging mainit ang usapan namin. Walang nanghusga sa akin. Walang nang obliga na magsakripisyo ako. Walang nanumbat sa mga ginagawa ko para sa kanila. Pagkatapos ng kainan naglagay ng envelope ang papa ko sa mesa. Nagulat ako. Paano to? Ngumiti siya ng malambing. Regalo namin sa bagong bahay mo. Binalik ko sa kanya ang envelope. Pasobra-sobra na po yung kinikita ko ngayon. Umiling siya. Hindi dahil kulang ka, kaya namin ibinigay. Kundi dahil gusto naming ibahagi ang sayang ito kasama ka. Kinuha ko ang envelope na may luha sa mga mata. Ito pala ang pakiramdam na mahalin ka ng totoo. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng corporate party ang kumpanya namin dahil sa pagpirma ng malaking kontrata kasama ng mga major partners. Napaka-formal na okasyon ito. Matapos kong magsalita, lumapit ang isa sa mga katrabaho ko. Miss Katrina, may gustong kumausap sa inyo. Lumingon ako at nakita ko ang dati kong biyenan. Nakatayo siya sa isang sulok ng hall. Halata sa mukha niya ang pagtanda. Mas dumami ang puting buhok niya at mukhang pagod na pagod. Lumapit siya, at mas tahimik ang boses niya kumpara noon. Katrina, pwede ba kitang makausap sandali? Tiningnan ko siya at tumango. Pumunta kami sa maliit na garden sa likod ng restaurant. Sa mahabang oras walang sino man sa aming nagsalita, hanggang sa bumasag siya sa katahimikan. Patawarin mo ako, nanatili akong tahimik, nagpatuloy siya. Minsan akong naniwala na obligasyon mong isakripisyo ang lahat para sa pamilya ng asawa mo. Inakala kong trabaho mo ang lahat ng iyon. Nang mawala na ang lahat sa akin, doon ko lang na-realize na walang tao na obligadong magtiis habang buhay. Nanginginig ang boses niya. Nagkamali ako. Maling-mali ako. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, mas aalagaan sana kita ng mas mabuti. Tiningnan ko ang babaeng nagbigay sa akin ng sobrang sakit noon. Walang bakas ng dating kayabangan. Isa na lamang siyang matandang puno ng pagsisisi. Sabi ko ng mahina. Tinatanggap ko po ang paghingi niyo ng tawad. Inangat niya ang kanyang paningin na may namumulang mga mata. Talaga, tumango ako. Ayoko po kasing mabuhay ng may dalang galit habang buhay. Pero may isang bagay po. Hindi na ako babalik. Yumuko siya. Naiintindihan ko. Ito ang presyong dapat kong bayaran. Tiningnan ko siya. Sana sa susunod pahalagahan mo ang mga taong darating sa buhay mo. Huwag mong hayaang may umalis na naman tulad ng pag-alis ko noon. Pinunasan niya ang mga luha niya at tumango. Tandaan ko iyan. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Galing sa opisina hinihintay na ako para sa picture taking. Tiningnan ko ang dati kong biyenan. Kailangan ko na pong umalis. Ngumiti siya. Sige, pumunta ka na. Huwag mo silang paghintayin. Bahagya akong yumuko bilang paggalang tumalikod at naglakad palayo. Ngayon wala na akong anumang bagahe, wala nang bigat sa dibdib. Kapayapaan na lamang. Pagbalik ko sa hall, pumalakpak ang lahat. Kinamayan ako ng CEO ng partner company namin. Congratulations. Inaasahan ko ang mahabang samahan natin. Ngumiti ako. Opo, siguradong sigurado. Kumislap ang mga kamera isa-isa. Nang gabing iyon naisip ko bigla ang araw na naghila ako ng maleta palabas sa luma kong bahay. Kung yumuko ako noong araw na iyon, kung pinili ko pang magtiis marahil, hanggang ngayon isa pa rin akong babaeng namumuhay sa kahihiyan. Mabuti na lang mas pinili ko ang tama. Kinagabihan, nag-drive ako pauwi sa bagong bahay ko. Puno ng bituin ang kalangitan, tahimik ang kalsada. Pagbukas ko ng gate naamoy ko agad ang halimuyak ng sampagita. Mula sa gilid ng bakuran ko na itinanim ni Mama ilang araw lang ang nakalipas. Nakatayo ako roon ng ilang minuto tinitingnan ang dilaw na liwanag na nagmumula sa bintana at isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Binuksan ko ang pinto gamit ang susi ko at pumasok. Wala nang paghingi ng permisyo, wala nang titingin ng masama, wala nang takot na baka palayasin ako bukas. Ibinaba ko ang bag ko, kumuha ng isang basong tubig at umupo malapit sa bintana nakatitig sa labas. Sa labas patuloy ang buhay. May magkakamali ulit, may magsisisi ulit, pero para sa akin natapos na ang pagdurusa ko noong natutunan ko kung paano irespeto ang sarili ko. Nai-realize ko na ang isang babae ay maaaring mawalan ng maraming bagay sa buhay. Maaaring mawalan siya ng oras. Maaaring mawalan siya ng pera. Maaaring mawalan siya ng kasal.
Pero wag na wag lang mawawala ang respeto niya sa kanyang sarili. Dahil hanggat nandyan ang respeto mo sa sarili, laging may pagkakataon ang isang tao na bumangon muli. Ngumiti ako ng bahagya habang tinitingnan ang maliwanag kong bahay, at pagkatapos ay tahimik na isinara ang pinto sa likuran ko, iniiwan ang mga luha sa nakaraan, at binubuksan ang isang bagong buhay, kalmado, malaya at pag-aari ko lamang.